Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayong lahat ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at sama-sama nating iniaakyat sa langit ang bawat pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan sa pagtanggap namin ito. Kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinagmumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nadidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinamamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Susubukin natin silang dustahin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama
ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang batoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa nakakakukupkop siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Sa bibig na banal ng Ama natin ay kapal. Pinagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya
ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang mangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadeboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Halos 10 araw na lamang po at tayo ay papasok na sa mga mahal na araw. Napakabilis ng panahon, kaya't patuloy tayong inaanyayahan ngayong panahon ng Kwaresma na mas lalo nating palalimin ang ating buhay pananampalataya. Patuloy tayong hinihikayat na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga sa mga sandaling ito ay nais ko kayong kamustahin. Kamusta na po ang mga ginagawa ninyong pagninilay at pagtitika? Naging tapat ba tayo sa ating buhay panalangin? Naging tapat ba tayo sa ating buhay pag-aayuno? At higit sa lahat, naging tapat ba tayo sa ating buhay pagkakawanggawa? Alalahanin po natin ang 3 mahalagang salik ngayong panahon ng Kwaresma. Ang mga pundasyon sa panahong ito habang tayo ay nagdinilay. Ang panalangin, pag-aayuno, at pagkakawanggawa. Itinutulak ba tayo ng ating mga pagsisakripisyo upang tayo ay maging mabuting tao at mas lalo tayong maging banal para sa Diyos? Napakinggan po natin sa unang pagbasa ang hinanakit ng isang taong matuwid sa kabila ng kaniyang pagiging matapat at matuwid, ay pinagbabantaan pa rin siya sa kanilang buhay. Ang mga kaaway ay nagbabalak ng masama laban sa kanila. Nais silang subukin kung sila nga ang sinugo ng Diyos. Kaya maliwanag nating narinig sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan na ang kasamaan ng mga taong gumagawa nito ay ang nagtulak sa kanila upang hindi makita ang Diyos sa kanilang buhay. At bilang resulta, napahiwalay sila sa Diyos. Kaya nga anong masasabi natin? Ano ang epekto ng kasalanan at kasamaan? Hindi natin mararamdaman ang Diyos sa ating buhay. Kung tayo'y palagawa ng kasalanan, hindi natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Kung tayo'y palagawa ng masama, hinihiwalay tayo ng malayo ng kasalanan tungo sa presensya at kabanalan ng Diyos.
At ganito ang nangyari sa ating Poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Isinugo siya ng Ama upang tubusin ang ating mga kasalanan. Pumarito siya sa ating abang kalagayan upang maging lingkod at maranasan natin na ang Diyos hindi malayo sa ating mga karanasan. Kapiling natin siya, subalit sa halip na tanggapin siya ng mga Pariseyo, ng mga Hudyo, ng mga Saduseyo, ng mga Eskriba, at ng mga dalubhasa sa batas, sila pa ang unang nanlibak. Sila pa ang unang nang insulto. Sila pa ang unang yumurak. Sila pa ang nagtatawa kay Jesus Nazareno. Kaya't sa ating ebanghelyo, anong sabi? Nais ng mga Hudyo na patayin si Jesus Nazareno. Napakasama ng kanilang balak ukol kay Jesus Nazareno. Kaya naman anong nangyari pagkatapos? Noong magpunta si Jesus Nazareno sa Jerusalem para sa kapistahan ng mga tolda o tinatawag na Sukot, nais nilang patigilin siya. Subalit sadyang marami ng tao ang patuloy na nanalig at nakikinig kay Jesus Nazareno. Kaya alam nila na hindi nila basta pwedeng hulihin at patayin si Jesus. Sa tagpong iyon, ipinakilala naman ni Jesus Nazareno kung sino talaga siya. At sinabi niya na siya ang sugo ng katotohanan. At ang katotohanan, ang pangalang binanggit niya upang ilarawan ang Diyos Ama. Siya ay sugo ng katotohanan. Kaya ang anak ng Diyos Ama ay ang anak ng katotohanan. Ang Diyos Ama at Diyos Anak ay pawang katotohanan. Kaya nga, buong pusong ipinagkaloob ng Diyos Ama ang katotohanan sa katauhan ni Jesus Nazareno. Subalit ang mga tao ayaw tumanggap ng katotohanan dahil sa kanilang kasamaan at maling mga gawain. Kaya nga nakalulungkot po mga kapatid kay Kristo, nararamdaman din natin yan sa ating panahon ngayon. Marami sa atin ipagpapalit ang katotohanan alang-alang sa pera at kanilang pansariling interes. Kaya nga kung katotohanan ang pinagpalit mo, ipinagpalit mo rin ang Diyos. Uulitin ko po, kapag ipinagpalit mo ang katotohanan alang-alang sa iyong pansariling interes, ipinagpalit mo rin ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Kailangan pa ba tayong magbulag-bulagan dahil iba ang nais ng ating mga puso? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus Nazareno bilang sugong katotohanang ipinadala sa atin ng Diyos Ama, inihain niya ang kaniyang sarili alang-alang sa ating lahat. Hindi siya humingi ng anumang kapalit. Ang tanging pagtugon na inaasahan niya sa atin ay maniwala tayo
at ipagtanggol din natin ang katotohanan. Makinig tayo sa kaniyang mga salita. Lumapit tayo sa kanya. Kilalanin natin ang katotohanan. Sa kanya tayo makasusumpong ng tunay na liwanag at kapayapaan. Sa kanya tayo humugot ng lakas. Sa kanya tayo ay magpuri at magsamba. Siya ang nagbubukod tanging katotohanang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid kay Kristo, naway maging tagapagtanggol tayong lahat ng katotohanan. Naway umibig tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Ipalaganap natin ang mabuting balita ng kaligtasan at katotohanan sa lahat ng sulok ng daigdig at sa lahat ng sulok ng mundo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming mga sarili at sa mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw. Pagkat buhay ang natamo,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo na aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo
ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalhanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Para ng sa langit. Sa tukso at iatiyak kami sa lahat ng
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.